ang Bayan Katunying Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 2 ng Marso 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. PCSO Coral tinanghal na Grand Prix champion sa Korea International Choir Competition. Dalawang kadete ng PMA nagningning sa South Korean Academies. Kamara nanawagan sa mga Pinoy sa Middle East na maging alerto at unahin ang kanilang kaligtasan. Tindig, Pilipinas, binawi ang ikalawang beripikadong impeachment complaint laban kay VP Sara. 8 buwang gulang na fetus natagpuan sa kisame ng isang hotel sa Quezon City. At negosyante, 2 staff minasaker ng mga armadong grupo sa loob ng container house sa Nueva Ecija. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Big winner ang Philippine Charity Sweepstakes Office Coral matapos itong tanghalin Grand Prix champion sa Korea International Choir Competition. Tinalo ang nasa 47 iba pang grupo sa highly competitive event na ginanap sa Incheon National University kahapon. Kabilang sa tinalo ng PCSO Coral ang iba pang koro o choir mula sa Indonesia, South Korea, Taiwan, Malaysia, US at Poland. Nakuha ng PSO Coral ang championship sa pamamagitan ng kanilang performances ng Pueran Natusin Bethlehem. Yun pala ang ginamit nila. At Telusis Zante Terminum. Loto, iloto. Bola. Bola. Sa finals na hinusgahan Galing. ng 14 na miyembro ng international jury na binubuo ng choral expert at music professionals. Tama, ito, first time ito, di ba? Alam mo naman, itong si GM Mel Robles, talagang Musician yan eh. musician, at saka ang boses niyan kapag tumira ng isang matinding My way. hindi naman my way. Hop yang di mabili. Pag tumirada ng ganong Pavarotti. Si GML Robles talagang kanyan musician siya. Artist talaga yan. Bukod sa pagkapanalo ng top prize, ang PCSO Coral ay nagwagi rin ng gold medal sa parehong category na kanilang nilahukan, ang Sacred Music category at Mixed category. Dahil sa Grand Prix winner, ang grupo ay nakakuha ng pwesto sa prestigious Asia Choral Grand Prix na pinagsasama-sama ang mga top winning choirs mula sa mga major international choral competition sa buong rehiyon. Congratulations! Congratulations! Alas 6:08 ng umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na!
Dalawang kadete mula sa Philippine Military Academy ang nagtapos ng may karangalan mula sa Military at Naval Academies ng South Korea. Sila ay sina Gidson Domingo, 24 anyos, at Lemuel Igo Ogan, 25, na nakatakdang sumali sa Philippine Army at Philippine Navy ayon kay PMA spokesperson Lieutenant Jesse Nestor Saludo. Sinabi ni Saludo na si Domingo, tubong Kabakan, North Cotabato, ay nagtapos ng kanyang Bachelor of Science in International Relations sa Republic of Korea Military Academy. Si Ego Oga naman ng bayan ng Compostela sa Davao de Oro ay nagtapos ng Bachelor of Science in Oceanography sa Republic of Korea Naval Academy. Sinabi ni Lieutenant Saludo na nakamit ni Domingo ang tatlong pangunahing pagkilala, kabilang Star Cadet Award para sa overall excellence bilang first class cadet. Sina Domingo at Ego Ogan ay kapwa orihinal na miyembro ng PMA bagong Sinag Class of 2024 at kapwa ay pinadala sa South Korea sa ilalim ng programang Foreign Pre-Commissioning Training Institution Program sa pakikipagtulungan ng Service Academies ng Republic of Korea. ACS Balita. Alas 6:09 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, nagising na. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D na patuloy silang nakatutok at nakamonitor sa kaganapan sa Iran at sa buong Middle East. Iginit na Speaker ang kahalagahan na matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon kay Speaker D, kinikilala niya ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaukulang ahensya na tiyakin ang kalagayan ng mga OFW at isagawa ang mga nakahandang planong lumalalang sitwasyon sa gitnang silangan. Git ng House Speaker, ang ating mga OFW ay mahalagang bahagi ng bansa at ang ating ekonomiya, kaya mahalaga na matiyak ang kanilang kaligtasan. Nanawagan din ang leader ng Kamara sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na panatilihing maayos ang koordinasyon at tulong sa ating mga kababayan doon at manatiling mag-ingat at sumunod sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan. Ang tindi nitong mga pag-ataking ginagawa ngayon ng Iran, ano? Matapos na mapatay yung kanilang supreme leader nila. Bata pa tayo, naririnig na natin ito. Totoo, naririnig na natin yan. Hanggang ngayon pala siya, hindi napalitan. Si Ayatollah Khomeini. Ayan, yun ang rinig natin, Ayatollah Khomeini. Mga bagong bago pa lang tayo sa media, naririnig na natin yan, kumbatsero. At siya talaga ay kinikilala bilang isang pantas. Kaya nga scholar siya. Kaya kung saan niya dalhin ang Iran, kanyang bansa. Ang kanyang bansa ay sinusundan na kumbatsero. Ang tindiho nito. Napatay, kaya yung mga galamay niya ay nagwawala ngayon. Panay ang atake sa Israel at sa mga kaalyado ng Amerika. Actually, ang target daw ay mga base militar ng Amerika. Kaya lang may mga civilian areas na nadadamay . Sa Dubai lang. Eto, hanggang ngayong madaling araw ay nakakatanggap tayo ng mga text messages mula sa mga kababayan natin diyan sa Dubai. Yung Al Riga na tinatawag kumbatsero, yung Al Riga district sa Dubai na pag nagpunta ka ron kala mo nasa Pilipinas ka. Parang nasa BGC. Ramdam rinig ang dagundong ng mga pagsabog. Ang inaatake ay ang airport. Yes. Kaya ang Dubai International Airport, naku po, yan ang one of the busiest airport in the world. Diyan kasi ang karamihan pagpupunta ka ng Europa, diyan ang daan. Isa po yan na pinupunta nyo. Dubai, kasi napakaganda naman ng airport yan. Napakaganda ng airport ng Dubai. At hindi lang po yan, yung pong dahil po dito sa mga pag-atake, yung counter strikes na tinatawag ng Tehran o ng Iran, ay nagresulta ng pagsasara ng airspace ng bahaging yan ng mundo. Kaya napakarami hong mga stranded na mga pasahero ngayon. Yung mga kababayan natin dyan sa Dubai, ingat-ingat kayo at ang advisory daw, lagi naman sila nakakatanggap ng mga advisory na stay indoor. Yes.
Pati yung sa Kwan, hindi lang sa Dubai, meron din po sa Qatar. Sa Qatar, Sa oo. Qatar, siyempre sa Israel mismo, Oo. may mga kababayan tayo po sa Israel at iba pa na parte ng gitnang silangan. Oo. Kaya, sila Kate, si Catherine Alcira, tsaka si Boji. Kuya Oji, Alcira. Ang mga anak ni ka Jerry Labasan. Sila ang laging nag-update sa atin. At pati pala itong, yung hotel na tinuluyan mo nung minsan, kumbachero. Sogo. Hindi. Yung Burj Al Arab. Belgium. Yung the only 7-star hotel. Yung natanaw ko mula sa Airbnb ko. May Airbnb ako dyan. Natalaw mo lang ba? Natanaw Ba't nung ko. kinukwento mo sa akin, parang doon ka nakatira? Kasi ang lapit lang eh. Yung parang pag dumungaw ako doon sa Airbnb ko, parang andun na rin Parang ako andun ka. Yung Airbnb, nagbayad lang ako ng mga 6,000 a day. Isang buong angkan na kami doon. Sa Burj Khalifa daw mahal eh. Samantalang dito sa Burj Khalifa, kung ilang, daan libo yata per night. Kaya nga. Pati pala yon tinira ng drone. Ito, may mga apoy dun sa baba eh. Drone ang pinang-atake ng Iran eh. Drone na talaga ngayon ang ginagamit. Yung sa airport mismo, drone ang Drone ginamit. din. Pati yung Terminal 3 tsaka Terminal 1. Alam nila yung mga terminal no? Talaga. Buti na lang at Grabe. wala namang reported casualties. Diyan po pa. sa mga Dito atake na yan sa Dubai. Sana wala nga. At sana ay safe ang ating mga kababayan dyan sa Dubai. Alas 6:14 na umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Nailipat na sa ligtas na lugar ang mga Pilipino sa gitnang silangan sa harap ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., may mga Pilipino nang nanunuluyan sa bomb shelters sa gitnang silangan. Giit ng Pangulo, naka-heightened alert ang lahat ng embahada ng Pilipinas at mga labor attaché simula pa noong Sabado para tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa rehiyon. Ngayon ay patuloy Ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na i-secure at i-monitor ang sitwasyon doon. Batay sa datos ng DFA, higit 2 milyong mga Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa gitnang silangan kung saan mayorya sa kanila ay sa Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar at Bahrain. ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. Ang tinutukoy niyang bomb shelters, kumbachero, specific to sa Israel. Kasi sa sanay Israel. sila sa bombahan, binobomba sila lagi eh. Kaya nga. May natatakbuhan ang mga Pilipino doon sapagkat ang kanilang mga employer doon din naman nagpupunta kapag may mga ganitong sitwasyon. Kaya nga yung Pinay caregiver na namatay, dadali niya doon di ba? Papunta na sa bomb shelter yun nung tamaan eh. Totoo. Pati yung, ewan ko lang sa ibang mga parte ng gitnang silangan, kumbachero, kung meron din ganong klase Tinatanong ko nga sila Kate kung meron din. May binabanggit daw na may sinasabi raw na meron pero mukhang hindi malinaw sa kanila. Hindi malinaw. Siyempre, hindi naman natin masasabing ipaprioritize yung mga nationals doon. Pero kung may sistema, alam mo, volatile kasi sitwasyon ngayon, kumbachero eh. Kaya nga. Dapat tuloy-tuloy ang pagtukoy kung saan pwedeng tumakbo ang ating mga kababayan sakaling mag-escalate po itong digmaan ito. Pinakahuling emergency alert na kanilang natanggap. Due to current situation, a potential missile threats, seek immediate shelter in the closest secure building and to steer away from windows, doors, and open areas. Ayun. Await for further instruction. Mga text messages na natatanggap ng mga kababayan Galing natin sa kanya, na nandiyan sa Dubai. Official emergency alert. Mula sa Dubai government. Dubai government. Yun.
ngayon. Alas 6:18 ang ating oras. Nanawagan naman ang agarang tigil putukan ang China kasunod ng pag-atake ng US at Israel sa Iran. Hinimok din ito ang lahat ng panig na iwasan ang pagpapalala ng tensyon at idaan sa mapayapang dialogo at negosasyon ang sigalot. Nag-abiso na rin ang embahada ng China sa Israel sa mga Chinese citizens doon na agad na lumikas magtungo sa ligtas na lugar o magtungo sa Egypt sa pamamagitan ng Taba Border Crossing. Alas 6:18 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Aba, tuloy pala ang impeachment laban kay VP Sara Combachero. Ngayong araw na to ay inaasahan ang pagtalakay sa impeachment laban kay VP Sara, pero may isang grupo na binawi ang kanilang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Bakit kaya? Nagbago kaya isip na nila? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:19. Reach number 1 na naman. Makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, Combachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine By detergent. triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Tama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:22 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Nangangamoy na ng matagpuan ng bangkay ng isang fetus na itinago sa kisame ng isang hotel sa Quezon City. Mario Josep. Sa ulat, natagpuan ng staff ng naturang hotel ang fetus na isinilid sa isang styrofoam cooler at iniwan sa kisame. Natuklasan ito dahil sa mabahong amoy na napansin ng mga staff ilang araw na ang nakalilipas. Matapos na matuklasan ang bangkay ng fetus, agad itong ipinagbigay alam sa barangay. Ayon sa CIDU ng Quezon City, na imbitahan nila ang staff ng hotel para sa karagdagang investigasyon. Anong hotel daw yan? Hindi binanggit Mother, hindi binanggit kung anong hotel ito. Ito ba yung mga hotel na pang maiksian lang o pang matagalan? Isinailalim sa autopsy ang fetus habang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa pamunuan ng hotel para sa CCTV footage. Ayun, para matukoy kung sino ang may kinalaman dito. Alas 6:23 ng umaga, patay sa pamamaril ang isang 82 anyos na negosyante at dalawa nitong tauhan sa barangay Balok, Santo Domingo sa Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, duguan at may mga tama ng bala ng baril ng matagpuan ng naturang negosyante kasama ang kanyang driver at helper sa loob ng container house nito. Bukod sa gunshots, nakagapos din ng wire ang mga paa at leeg ng nasabing negosyante. 82 years old na to, Combachero. Matindi Batay sa investigasyon, bukod sa nagkalat ng mga dokumento at hinalughog na kabinet, halata ring puwersahang pinasok ang pinto ng bahay. Na-recover sa lugar ng pinangyarihan ng krimen ang mga basyo ng bala at isang barel. Samantala, minamadali na ng Department of Public Works and Highways ang pagtapos sa dalawang kalsada sa Pangasinan na ilang taon nang nakatenga. Ito po ay ang halos 4 na kilometrong Villasis-Santo Tomas Bypass Road at ang halos 10 kilometrong Binalonan Lawak-Villasis Diversion Road. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinagutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalabas ng kinakailangang pondo para maipagpatuloy ang konstruksyon ng naturang road networks na target matapos sa susunod na taon. Batay sa datos, 8 taon na nang simulan itong mga proyektong ito. Yung
Isa ay 2.2 billion, ngunit tanging 922 million pa lamang ang nai-release. Yun. Dahilan kaya 40% pa lamang Yun. ng proyekto ang nagagawa. Mabilis ang pagkagawa, kaya lang natitigil dahil Walang hindi pondo. nire-release ng pondo. Hindi rin natapos itong 1.2 billion pesos na Bilanonan Lawak Villasis Diversion Road. Nakasulukuyang 71% pa lamang completed dahil naman sa kakulangan din ng pondo. Alas 6:25 na ng umaga, mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Babawiin ng Tindig Pilipinas ngayong araw ang ikalawang impeachment complaint na kanilang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y upang pag-isahin ang kanilang suporta sa ikatlong impeachment complaint na inihain ng mga religious group, pari at abogado para mapabilis ang proseso sa Kamara at maiharap agad ang kaso sa Senado para sa paglilitis. Matatandaang inihain ng grupo noong Pebrero 2 ang nasabing ikalawang impeachment complaint sa pangunguna ni Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D, dating Presidential Peace Advisor Ging Deles at Father Flavie Villanueva. Inendorso naman ito ni na Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, sa mga taga-barangay Sapote, Las Piñas. Ayan, ako, meron kaming surprise. May surprise tayo May sa surprise inyo. kami para sa inyo ngayong umaga dahil ang ating malakas promo kasamang Pride Detergent ay andyan ho sa inyong lugar. Partikular sa F. Santos Avenue. F. Santos Avenue. F. Santos Avenue, Barangay Sapote, Las Piñas. Ayan, kaya doon sa mga kababayan natin dyan, yung mga laging nakatutok 24 oras. sa DZRH. Lalo na sa 2x2. Ayan. Abay, lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, o mang gadget ang inyong ginagamit nang kayo'y mapansin ng ating malakas agent na si Sherwin Alfaro. At ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ayan. Para mapanalunan ninyo ang ating medium component. Medium nga pala, medium, sorry. Medium component Medium na nga medyo pala lumaki tayo. na. Umaasenso tayo. At ang ating word of the day ay stranded. Stranded. Ayan, stranded. Oo. Ito raw po'y galing sa mga pangyayari ngayon dyan sa Middle East na napakarami ang mga stranded dahil sa pagsasara ng airport ng Dubai at iba't iba pang pangyayari sa bakbakan ng US, Israel at ng Iran. Ayan. Good morning nga pala kay bagong DNR Secretary Mitch Kuna, ha? Oy, oo nga pala. Ay, Secretary, wala ba tayo dyan? Sa hinaba-haba man daw ng prosesyon. Sa Kuna din ang tuloy. Oh, Ang tagal naman na ni Secretary Mitch Kuna dyan. At ang tagal ng nababalita noon pa na siya ay magiging parang parang itinadhana parang isinulat sa kanyang mga palad Talaga. na siya ay magiging DNR secretary. Ayan. Bakit kaya? Kapararan. Yan ang kapararan. Secretary Mitch, congratulations. Congratulations. Wala pa tayo dyan. Ayun. Si Mitch Kuna, anak niya ni Manong LP Kuna. LP Naalala Kuna yun ng, sa Meralco Meralco. nung araw. Oo. Napakakisig. Gwapong-gwapo. Gwapong-gwapo. Ayan, Macho parang guapito. Ayan. Kamukha ni Bem Noel. Parang si Doc Carlo Katabihan. Ayan, si Doc Carlo Katabihan. Doktora Jessica D. Magandang morning! Oras po natin. Lakyam, Yap Kauhun. 6:29 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time
dyaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Habang nagbubunyi sa Tehran, Iran, sumisigaw ng paghihiganti at dalamhati ang Iran, sinalubong ng mga protesta ang ilang bahagi ng Muslim world at selebrasyon naman sa iba. Ito ay matapos kumpirmahin ni US President Donald Trump na napatay si Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kasunod ng pag-atake ng Amerika at Israel nung Sabado. Isang Pinay caregiver sa Israel ang kumpirmadong nasawi sa tumitinding tensyon sa Middle East habang sinusubukan itong iligtas ang kanyang alaga at dadalhin sa shelter. Ang pambobomba ng US at Israel sa Iran ay nagdulot din para isara ng mga bansa sa rehiyon ang kanilang airspace at ang mga pangunahing paliparan na nag-uugnay sa Europa, Africa at West Asia ay direktang naapektuhan ng airstrikes. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Friday agad? Agad eh. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kayo ba yung mga nakikibalita rin na maraming nagulat kung batsero eh? Hindi ko rin alam dito nin. Bali, linggo na dito sa atin ng anong oras ba magsimula ito? Parang Sabado sa kanila. Sabado sa kanila eh, Sabado sa kanila. Parang hinabol yung February. Parang ano ba itong meron sa Pebrero kung batsero? Huling araw ng Pebrero, no? Alam nyo, naalala nyo, ang giyera ng Ukraine at Russia, Pebrero din yan eh. Ganun ba? Pebrero 2022. Tapos ito, hinabol ng Pebrero 28. Ano ba naman yung sabi pa naman ng yung iba naniniwala ang buwan ng Pebrero buwan ng pag-ibig. Pag-ibig. Mukhang hindi nagiging buwan ng pag-ibig ngayon, ano? Tindi po nito, mga kababayan. Yung ngayon, parang from a distance, sasabihin mo, parang nagyegera lang, bakbakan lang. Pero yung pong epekto nito, hanggang sa kaloob-looban ng ating tahanan ay mararamdaman. Lalo na pag Lunes, bukas, baka may mabalitaan na tayong epekto nito. Pag naglabas na ng panibagong presyo ang mga oil industry players kung magkano magiging presyo ng produktong petrolyo. Iyan kaagad ang tinitingnan hong pinakamabilis na epekto nito. Sunod-sunod ng pagtaas ito. Ito mga experience natin, sunod-sunod na. Wala ngang pagbaba eh. Walang pagbaba. Puro sunod-sunod to, puro pagtaas. Pataas na ng pataas. Kaya kapit. At doon naman sa ating mga kababayan na may mga kamag-anakan dyan sa Middle East, alam naman natin na dahil sa dala na ngayon ng modern technology, ay
na kaagad din kayong nakakabalita. Hindi katulad nung araw na wala, zero. Naalala Zero. ko yung dati Yung Desert Storm noong 1990. 1990. 1991 ba yan? Yung sa Iraq. Iran-Iraq war. Yung Iraq-Kuwait. Iraq-Kuwait. Naalala mo yung tinira ng Iraq yung Kuwait. Tapos to the rescue ang mga kano. Oo. Ayan. Di lang mga kano yun. Sino pa? Pati yung mga kana. Pati mga kana. Ayun. Kung po yun, naalala po natin yan, mga Pilipinong nando doon, nagtatrabaho doon, na obligang umuwi sa Pilipinas. Pero ngayon, magugulat ka, kumbatsero. Kahit na nasa gitna ng giyera, binabagsakan ng bomba ang mga bansang Israel, ang bansang andyan, yung nabanggit po yung Dubai, nabanggit po yung Qatar, ang Bahrain. Pag nagtanong ka sa Pilipino, gusto mo na ba umuwi? Hindi. Hindi. Umuwi. Okay dito. Okay kami dito. Nakamonitor sila, nakabantay sila. Kaya't yung mga kamag-anakan nila dito, eto nga si ka Jerry Labasan, tsaka si ka Beth Labasan, ang mag-asawa, mukhang plano pang pumunta ng Dubai ngayon Ganon? Dahil 56th anniversary nila. Oo nga, no? Tingnan mo nga naman yan. Happy 56th wedding anniversary. Ka Jerry at ka Beth Labasan. Ang mga anak nila ando sa Dubai at nakamonitor, nagbibigay ng mga update sa atin ng mga pangyayari sa kanilang lugar. Sila nga ho yung nagkukwento na from doon sa mga pagsabog sa airport, ramdam at rinig hanggang doon sa community nila. Kahapon nga meron akong kaibigan na kapupunta pa lang naman sa Dubai. Kararating lang. Kararating sa Dubai noong mga 3 days ago, kumbatsero. Naku po, inang. May birthday yata siyang inattendan. Nasa yate pa sila. Nasa yate. Nasa yate. Maya-maya. Bekenemen. Maya-maya. May binibidyohan na sila. Nagbabagsakan yung bomba. Ayun nga, nakita nila yung sa Burj Khalifa Ganun. Nakita nila nang nasa gitna sila ng dagat. Ayan pa namang Burj Khalifa na yan. May may hotel na nasa harap niyan, yung isang malaking hotel. Tapos na sasakay ka pa ng golf cart para maikot mo. Sa laki, no? Tapos papunta doon sa may paanan ng Burj Khalifa, may magandang restaurant doon. Ganun. Kumbatsero. Mukhang yun ang tinamaan Ayun mismo? Oo Pambira, no? Joseph hinahanap ko nga yung picture ko doon. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ingat-ingat at sumunod sa mga advisories ng UAE government. At syempre, wag po nating makakaligtaan, isama po natin sa panalangin. Dati ang kasama lang sa panalangin natin, pamilya natin, mahal natin sa buhay, bansa natin, ipinapanalangin natin. Ngayon, ang mundo na ang ipapanalangin natin. Mundo na talaga. Ang mundo ipapanalangin natin na nawa ay makaalpas tayong lahat dito. Kailangan sabi nga pumasok ang mga cooler heads. Yan, Yung mga medyo mamagitan na. May mamamagitan. Kasi wala pong nananalo sa gera Talaga. Wala Tingnan po. nyo yung nangyari sa Ukraine ngayon. Napakahirap siguro. Habag ang inaabot niya. Tama! Sabi ni Ate Shula. Batiin mo na nga lang si Aldrin Giang ng Botolan, Sambales ng happy birthday. Hey, Aldrin Giang, happy birthday. Hinay-hinay sa pagkain ng mangga, ha? Baka magkabungang araw ka. Akit ang mangga mo, andyan na. Andyan na ba? Oo, nahinog na nga, hindi mo kinuha Nung weekend. Noong weekend Tapos si Governor Rodito Albano, birthday ngayon. Gov Rodito Albano Gov, ng Isabela. Wala ba tayo dyan? Happy birthday. Ano ba yung mga isda natin dyan? Bawal yun, ha? Bawal yan. Gov. Hindi. Okay lang, wala. Okay lang yun. At, pero pag meron naman, ayos lang. Gov Rodito Albano, happy birthday, Governor. Dito naman sa atin, syempre, politika pa rin, di ba? Kahit na may mga nangyayaring ganyan sa paligid natin, hindi matitigil ang politika. Talaga. Ayan, tulad ng impeachment. Impeachment naman is a political process. Ayan, sabi mo, ang balita kanina, iniurong nung isa, yung kanilang complaint. Complaint para daw sumama na lang doon sa ibang grupo. So i-consolidate na lang doon sa Parang ibang ganun. grupo. Para magkaalaman kaagad. Lahat ay nakasubaybay at nakatingin din sa magiging aksyon ng kanilang mga kongresista. Ayan. Kung uusad ba ito
aabot ba ito sa plenaryo? Sa plenaryo. At kung aabot ba ito sa Senado at Yun. sa impeachment court? Ayan. Di bang, kumbatsero, total merong problema sa pandaigdigang sitwasyon Oo. at sabit, kumbaga damay naman ng mga Pilipino dito sa dami ng mga Pilipino, especially Talaga. sa gitnang silangan. Oo. Pwede bang bigayin muna natin ang mga utak natin? Oo. Magsama-sama muna yung mga magkakaaway ng mga Ayan. puwersa dito sa Pilipinas. Yun nga sana, ano? Magkapit-bisig muna tayo at alamin kung ano ba pwede natin gawin sa problemang ito, sapagkat ito'y hambalos na naman hanggang sa ekonomiya ng Pilipino. Kaya dapat ang buong puwersa ng gobyerno ng pamahalaan na kumbatsero ay nakatutok dito. Inulit natin, ang mga Pilipino ay hindi lang nandito sa Pilipinas, nangakakalat eh. Oh, Diba? yung Ang mga Pilipino eh. yung mga nanonood lang sa atin ngayon kumbatsero, kung saan-saan nandoon. Oo. Oo. Yung iba dyan, nasa Europa. Oo. Yung iba dyan, nasa Amerika. Yung iba ay nasa gitnang silangan at dito Kaya naman nga. sa Asia yung iba. Oo. At ang mga yan ang isa rin sa tumutulong bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. Jerry Anthony Taberna sa Siya. Binabati pala natin ng happy birthday. Meron pa. Oo, si Juliana. 17th birthday na pala ni Juliana. Juliana. Yung anak ni Kuya Mark Navarro. Ito'y apo ni former Chief Justice Renato Puno. Juliana. Happy Ay, birthday. Binabati ka rin ng tatahimik, mama mo. 17 years old ka na pala. Dalaga na pala, ano, aba, happy birthday. At saka si Rudy Benaventura. Aba, tinan mo nga naman, birthday mo rin pala. At tahimik kayo. Wala ba tayo dyan? Mararamdaman na ba natin ang birthday, Rudy? Ayan. At ngayong araw din na to, kumbatsero, ay birthday at retirement na din Oho. ni BIR Director Rodel Benaobra. Aba, Kuya magre-retire Rodel. na pa si Kuya Director Rodel, Benaobra. Parang bata pa yan, Batang bata, maliit pa eh. joke lang. Binating. Joke lang. Kuya Rodel, baka biglang issue mo pa ako ng LOA kahit na last day mo na. Yung mga LOA na yan. Happy birthday. Ayan. Mamaya babalikan ho natin yung mga projects dyan sa Pangasinan na natengat, hindi napondohan, na ininspeksyon ni Secretary Vince Dizon. Oras po natin. Achi, Mr. Jalong Jalongtang Lakyam Shapchit Hun 6:47 ng umaga. DZRH number 1. Na naman! Maitim ang balak. Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. 7 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Makibalita nga tayo dyan sa Pangasinan, bukod doon sa projects na matagal nang natenga dyan sa Pangasinan, taga Pangasinan pala kumbatsero yung namatay na OFW dyan sa Israel. Yung caregiver na nagmalasakit sa kanyang inaalagaan. Inaalagaan, si Mary Ann Velasquez. Balita nga tayo kay Governor Monmon Guico ng Pangasinan. Governor, magandang morning po. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Jerry, Katoning. Opo, good morning po sa inyo. Nakakarating na po ba sa pamilya? Nakausap niyo na yung pamilya nitong si Mary Ann? Noong nabalitaan po kahapon ay inatasan po namin ang Provincial Employment Services Officer namin na makipag-ugnayan sa pamilya. Taga-basista po kasi sila. Basista. Si Mary Ann de Vera. Oo. Para kung may mga katanungan po ang DMW at saka OWA ay makipag-ugnay lamang sa amin pong probinsya. Ang tindi ng pangyayari, kahit na nasa ganung sitwasyon, nakakatakot, bombahan, pero ang Inuna pa rin inuna niya yung kanyang inaalagaan, Gov, yung kanyang pinaglilingkuran. Nawala. Opo. Ayun. Napuputol.
Balikan natin. Napuputol yung Pakiayos linya nga natin. yung... Ayan. Gov? Ah, Ay, nagcha-choppy. Oo. Ano bang gamit ni Gov? Kala ko via Zoom siya. Wala, hindi namin nakikita. naka-zoom po ako, Ka Jerry. Ayan. Pumapasok na. Okay, go ahead, Gov. Kaya lang, Opo, Ka Jerry, Katunying. Zoom audio lang eh. Walang Hindi ko po nakuha yung huling katanungan nyo. Opo, yung binabanggit lang po namin dito na kahanga-hanga na ang ating kababayan, taga Pangasinan, imbis na unahin yung kanyang sarili, ay inalala yung kanyang pasyente. Yung kanyang inaalagaan. Yung inaalagaan niya, kaya kahit na may kaya nagbabagsakan na bomba doon sa Israel, Governor. Opo. Ay, nako. Ayusin natin. Maglinya- Gov, kuno lang ayusin tayo, natin. kuno lang tayo. Telepono. Telepono Kahit na lang telepono tayo. na lang. Kahit telepono. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka Jerry. 2 por 2. Come on! It's a Monday! Pero dapat always feeling Friday. Ayan. Ayan. Mamaya may mga makakasama ulit tayo rito. May kinalaman din sa pagbiyahe, kumbatsero. Dumating na. May makakausap natin. Pakapihin nyo muna si GM. Pakapihin nyo muna. Grandmaster. Si Grandmaster. Parang nahihilig tayo sa chess. Ano? Sa chess. Pinapasok mo na. Ay. Thank you sa pagpunta. Ano ba, habang inaayos natin, isalang na natin, Mother. Sige, pwede. Okay. Pabatiin na natin si GM Mark Lapid ng Chesa. Hindi na natin isa-isahin ano ibig sabihin ng Chesa. Chesa, isang uri ng prutas na bungang kahoy. Parang pakibigyan nga ng mic si GM. Apo, ang nandito po sa studio natin, hindi na natin introduce sa mahaba ang bossing ng TIESA, Tourism Infrastructure ESA. Ayan. Si GM Mark Lapid. GM ba tawag sa inyo? General Manager ho. General Dati. Manager. Pero Pero Director General yata. Ano Chief ba? Operating Officer Chief, po. CEO. CEO. Dahil yung TIES, kayo na nga magsabi kung ano ibig sabihin ng TIES. Oo, ang Chesa po kasi, una-una, magandang umaga po, Katunying at Ka Jerry. Yung Chesa po kasi, Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority. Ito po yung dating Philippine Tourism Yung Authority. Yun, PTA. Opo. So ito po isang GOCC. GOCC po. GOCC. Ba't Kaya pala ba binago? Mas madali yung Philippine Tourism Authority. Mapapagurin mo na. Napagod ka agad eh. By virtue of ano po siya, RA 9593 or Tourism Act of 2009 po. Ayun, Binago po batas siya. pala yun. Yung pala nangyari. Okay. Ito po isang GOCC, sa madaling salita, ang pagkakaintindi namin, wala itong appropriation galing sa gobyerno, walang taxpayers money na ibinibigay sa inyo sa operation nyo. Meron po siyang taxpayer, yun po yung travel tax. Hindi, ibig sabihin yung sa sa GAA, budget, under sa GAA budget po, wala po kaming Walang self-sustaining po siya. Walang appropriation galing para sa inyo. Wala po. Ang budget po namin ay nanggagaling po sa collection namin sa travel tax. Yung 50% po, yun ang napupunta sa amin. Yung 40% napupunta po sa CHED. And then the 10% goes to National Commission of Culture and the Arts po. 50% lang pala ang napupunta Yes po, sa inyo. sa amin. Magkano po bang nakukolekta mula sa travel tax yearly? O siguro yung 2025 na lang para mas maganda reference. To be exact po, ang collection po namin for 2025 is nasa 8.7 billion po. 8.7 billion. Ang collection po So namin. mula sa 8.7, mga 4.3 po. billion ang Nasa amin po, and then napunta 3 billion plus po ang mapupunta sa CHED po. Opo. At saka yung close to 1 billion po is napupunta sa NCCA.
Ano po yun? Pagka na-collecta, diretso na sa TIESA, gano'n? Tapos kayo na lang Kami magdi-distribute? po ang nagdi-distribute. Binibigay po namin yung share ng CHED sa Bureau of Treasury at saka yung NCCA. Nire-remit po namin doon. Dinideclare nyo naman po lahat kung magkano na-collecta nyo. Yes po. pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Halimbawa, sabihin nyo, Ched, mga Pasensya taga-Ched, ka na, naka 200 million lang tayo. May hinalan tayo. Hindi po pwede. Actually, kahit nung ito yung nakakatawa, kahit nung pandemic, kami negative 98 sa financials nung mga time na yun, noong 2001, nung pumasok ko nung na-appoint po ako nung time na yun, nakikiusap po sana kami noon na baka pwede namin gamitin muna yung collection namin sa CHED para pang sweldo sa mga tao, hindi po pwede. Ganun. Bawal ho. Talagang nasa batas. Nasa batas po. Kailangan ho namin automatic na i-remit sa National Treasury. Meron pa bang ibang source of income pinagkukunan? ang TIESA? Meron po kami, kamukha po nung mga pag-aari naming mga pinapaupahan po, kamukha po ng Manila Ocean Park. Yung, sa inyo pala yun? Yung pong platform deck niya sa amin po. Yung Iloilo Convention Center, sa amin po yun. Yung lupa? Yung lupa po. Tsaka yung building sa amin po. building. DPWH po ang gumawa nun, tapos tinurn over po sa amin for operation and maintenance po. Kamukha rin po nung Aquilino Pimentel Convention Center sa Cagayan de Oro. Ginawa rin po siya ng DPWH. Yung lupa po, dinonate po sa CHESA or PTA nung time na yon. Tapos, tinransfer po sa amin yung operation and management. And then we have Banawi Hotel also. Yung Banawi Rice Terraces. Club Intramuros, golf course. Yung Rice Terraces ba sa inyo mismo yun? Ay, hindi po. Yun lang pong hotel lang amin. Yun lang pong hotel lang amin. Tsaka Intramuros. Intramuros Golf Course po. Golf course. Opo. Sikat ngayon. Marami nag-aaway dun. Sir, yung po bang travel tax na ito, pagka tinanggal, makakasurvive pa yung TIESA? To be honest po, hindi. Kasi po, 90% po ng operation po namin comes from rely po kami sa travel tax. Ang budget po namin nag-ooperate po kami ng gagaling, 90% is galing sa travel tax. So kung aalisin pala ang travel tax, masasara ang CHESA. Yes po. Kung hindi ho nila papalitan o ibang avenue, magsasara. Dahil hindi masusustain ang income ninyo from Banawi Hotel o Intramuros. Hindi po kakayanin, sir. Hindi po kakasya. Kasi I think yung income po namin coming from the other sources of funds po namin is more than 100 million lamang. Oo nga, 100 million a year. A year po. A year. Hindi nga kakayanin. Hindi po kakayanin. Sa ang gastos nyo. Gastos ninyo, Ang OPEX operational ninyo. expense po namin is nasa around 1.5 billion na po. Ay, sus, Mario. Ang infra po namin is around ranging 2 billion to 2.5 lang po. In other words, kapag ka po, halimbawa po, tinanggal ang travel tax, tapos wala namang ipapalit, sara na rin kayo, ganun na lang. Abolish na rin po ang opisina. Abolish na lang ang TIESA. May first hearing na nung sa Congress nitong nakaraan. Anong na-feel ninyo doon? Sila ba, desidido ba silang tanggalin ang travel tax? Pumasa ho yung abolishment ng travel tax. Ang gusto lang po namin linawin, hindi naman ho kami nag-o-object doon sa measures na gusto nila kasi kung sa tingin po ng ating mga mambabatas sa ito po yung makakagaan sa ating mga kababayan, wala naman hong problema. Pero kami ho ay humingi lang ng pagkakataon para mailatag ho namin yung aming opisina. Saan ho ba napupunta itong travel tax? Ano ho ba ang pinaggagamitan nito? Kasi sir, kamukha po nang nabanggit nyo, marami pong hindi nakakaalam sa opisina namin. Kasi kami naman po yung isang maliit na opisina lamang at hindi ho kami maingay na agency. Kami gawa lang ng ano yung mga pangangailangan. Pero ang pinoint out po namin, maliban sa funding infrastructure na binibigay po namin sa mga LGUs na mga nangangailangan po na hindi ho napapasama sa GAA, yung flexibility rin po ng opisina namin, ng agency as a GOCC. Kasi kami ho yung pinagkukuhanan ng pondo kapag may mga biglan o agaran na mga pagkakataon na wala ho sa budget natin sa GAA. Kamukha ho nitong mga sporting events na nangyayaring FIBA, FIBB, ito pong kay Alex Ayala na WTA, under po dahil... Kayo palang gumasta doon? Yes po. Yung Philippine Open? Opo, yung rehabilitation po ng mga tennis courts.
Sa amin po. Kumbaga may pera kayong pwedeng panggastos, hindi dadaan pa sa katakot-takot na proseso. Hindi po, board approved po yun. Dahil po doon sa AO 38 po ni Presidente, yung sports tourism. So nagkaroon po kami ng mandato na pwede ho kaming mag-allocate ng pondo sa mga international sporting events po na ginaganap sa ating Hindi bansa. ba ang lagi natin problema dito, Chief, ay yung kung paano makakarating ng magaan ang mga tao sa mga tourist destinations? Yes po. Ano ba meron ba kayong mga ginastos ang ganon? Meron po, kamukha ho mga projects ho naming iba, yung mga floating docks po. Ito pong mga nandito sa El Nido, sa Coron. Kasi po, di ba, minsan sineservice po sila for inter-island. Opo. So, instead na dumadaong po, pati ho sa Puerto Galera, instead na dumadaong ho sila sa mismong shore po natin, ginagawan ho namin sila ng floating docks. Tapos para maiayos yung daanan ng mga turista. At hindi lamang po Pati yun. kalsada, gumagawa kayong kalsada? Depende po sa pero yung major road constructions hindi po kami Wala. kasi sa DPWH po yan. Meron po silang program kasi doon na I think hindi ho ata na pondohan for last year and this year. Yung tourism road, yung TRIPSI na tinatawag nila. Galing po yun kasi sa DPWH. I think mga nasa 8 billion po ata ang budget na yun. So paano ho yan, GM? Sa tingin nyo ba naawa sa inyo yung mga kongresista o nakumbinsin nyo ba sila na May kung palitan. gaano kahalaga pa rin ang CHESA? Yes po, sana po. Nai-point out naman po namin na naipakita namin sa kanila yung kahalagahan ng opisina namin at kung paano ho kami paano ho kami nag-ooperate, saan ho napupunta yung pondo namin hanggang sa piso, kung saan po ito napupunta lahat. At ito ay well allocated po at ito po ay namomonitor din ng COA at actually po, nagsasubmit ho kami ng budget namin sa Congress kahit hindi ho kami humihingi ng GAA. So yearly po, nag-a-attend ho kami ng budget hearing, may committee hearing, and then sa plenary, may ganong proseso rin po kami. Pati sa DBM, nagsasubmit din po kami. Hindi nga lang galing sa kanila pera. Hindi po. Dahil self-sustaining po kayo. Self-sustaining po at dahil po sa collection kasi ng travel tax. Kung tatanggalin ho ang travel tax at tatanungin kayo ng mga senador at kongresista natin, kung tatanggalin yan, saan kayo paano kayo mabubuhay nang wala ang travel tax? Ano pwedeng ipalit? Ang sinasabi ho namin na nagbibigay ho kami ng option, ang sinasabi ho ng ating mga mababatas, titignan daw po nila sa GAA. Isasama daw po kami sa GAA. Pero yun nga po, kamukha nga po ng na-raise namin sa kanila, kasama rin ho namin ang CHED dun sa hearing na yun na nag-point out din po na malaki ang tatamaan sa kanila when it comes to the scholars at saka yung mga faculty development din po nila under the Higher Educational Development Program. So I think nasa around 39,000 plus, close to 40,000 scholars ang tatamaan po dahil sila po yung parang na-allocatean nung binibigay naming collection ng travel tax. At saka to be honest po, ang sinasabi namin, mas malaki ho kasi talaga ang natatanggap ng CHED compared sa amin. Kahit 50% kami, kasi kami po yung nag-shoulder nung admin cost. Nagkakolekta kayo lahat. May binabayaran kayong tao doon. May system kayong Yes babayaran po, doon. mga around 500 million po yun. Doon pa lang. Doon pa lang po eh. Medyo, Ay, talaga? So sa kanila, neto na. Sa kanila po neto, pati sa NCCA. Tagasalo na lang sila. Ampere pala yun, ampere. That's ampere. kami parang nagre-round lang kami ng mga 35% kung Yun ang, titingnan mo out of the 50 and then automatic sa corporate operating budget namin maliban sa 10% na binibigay namin sa NCCA, meron pa ho kaming 5% na automatic na dapat i-allocate namin for cultural and heritage preservation. Mga gaano po kadami ang empleyado ng TIESA? Kami po ay ang empleyado po namin is nasa total ng 1,096. Ang dami nun. So yun, magiging jobless yung Kapag totally na-abolish po yung opisina namin, pero kung travel tax po ang abolish is nasa around 305 employees po ang mawawala sa amin. Sa CHED din po, meron din po around nasa 200 to 300 employees din daw po ang mawawala. All in all, kung tatanggalin yung travel tax bet, pero nandiyan pa rin yung opisina, mga 600 employees ang matatanggap. Yes po. 300 sa CHED, 300 sa inyo. Actually, more po. 200 din sa NCCA din. Meron po. pa? Meron po. So, yung mga 800 employees. Opo, so ang tinitingnan nyo, best option is for Congress to allocate
budget or funds for Yes you? po. Or mai-consider din po nila yung ibang proposals na sinubmit po namin sa kanila na kung nabibigatan po yung ating mga kababayan dun sa 1620, pwede po natin Bawasan. pag-aralan na bawasan, Oo. ibahin po yung sistema at Oo. saka pwede hong bawasan din natin yung mga exemptions or kung dadagdagan po natin, may mga options din po na kung sa travel tax or sa CHESA lang mapupunta. Oo. Kung CHED lang po ang kasama, NCCA, papaano po yung amount? Pwedeng bumaba ng 800, pwedeng bumaba ng 500. So may mga proposal kayong ganun? May mga sinubmit So din po kami. from 1620, ano yung tinitingnan ninyong Ang- pinakamainam? ang Kung ideal- halimbawa, kayo lang makikinabang, alisin nyo muna yung CHED saka Kami po NCCA. kung CHESA lang po at kung kami mga around 500 po, okay na po. 500 na travel 500. tax. Travel tax. Kung Pwede CHESA na lang yun, po. ano? Kung Pwede. kasama po ang CHED, siguro Pwede. mga around That's- 800 pesos po, kalahati talaga. 800 kasama ang CHED. CHED at saka NCCA po. So parang parang pa siya kumbachero, parang mga humigit mula $10 lang 'yan eh. Opo. Parang ganun. Similar din po dun sa sinisingil ng mga ibang Ng bansa ibang, oo. na ang sabi ho kasi pinaliwanag din ho namin sa Kongreso kasi sinasabi rin ho nila na tayo nilang daw ho yung naniningil ng travel tax sa ASEAN. Totoo ba 'yan? Sa word na travel tax tayo lang po. Oo. Pero naniningil din po yung ating mga karatig na bansa. Ano Base po, tawag? Ano tawag? ang tawag po nila ay yung iba levy tax, yung iba nandito po sa aming iba-ibang Sige nga po. amount po at ang nakalagay po rito ay ang tinatawag po nilang departure levy, digital border fee or arrival and departure tax, international tourist levy, mga ganun po. So yan eh para sa Citizen. iba-ibang travelers, citizen nila at saka mga Tsaka foreigners po. Tayo po kasi Pilipino lang. Outbound. Wala tayong Wala po citizen tayong sa foreigners. inbound. Wala po tayo. Outbound lang Kung tayo. sigilin na lang natin ng mga foreigners, alisin natin sa locals. Opo, pwede po yun. Kung, ganun kung po? babalik na rin po natin siya, pwede pong arriving. Yung arriving. Ang singilin natin. Pwede rin po yun. Ginagawa sa iba yun. Sa ibang bansa po, ganun. Ganun ba? Sa kanila po, local and international tourists ang sinisingil nila. Palabas ng kanilang bansa or papasok ng kanilang bansa, may sinisingil Pareho. po sila. Baka lalong ma-discourage yung mga sa bagay, maliit na bagay. Maliit na bagay. Sisiw yun. Separate pa ho yan sa sa terminal fee. Oo, Iba pa ho yan sa terminal sinisingil fee. nila. Oo. In other words, kung i-summarize po natin, hindi kayo tutol na tanggalin ng travel tax, Opo. pero dapat merong kapalit kung Opo. hindi naman i-abolish ang TIESA. Yes po. Sana po, yun ho ang aming hiling kasi sana po ay makita rin nila yung pangangailangan po or yung value na nagagawa po namin sa mga LGUs kasi ito po yung mga maliliit na mga mabilis ang agarang mga pangangailangan, yung mga mukha nga po na sinabi ko, yung sewerage and treatment facility. Baka kailangan maggagawa kayo ng accomplishment report. Meron po kami sinasubmit. Damihan nyo. Meron po kami Saka yun sinasubmit. nakikita din ng tao. Oo. Ano, kasi normally, halimbawa po, yung sa pagbabayad lang po ng travel tax, maraming, hindi naman kayo siguro ang may gusto nun, pero maraming nabubusit sa inyo. Nagbayad ka na, online, pagdating doon sa counter, Hindi pa alam. nung counter na nagbayad ka na. So, i-check mo pa uli. Hanggang magbabayad ka na lang uli. Nadodoble. Dodoble ho yun. Opo. Kaya nga po yung system namin online ngayon, kausap din po namin si DICT at saka yung mga ibang collecting agency para po dun sa agaran. Ang medyo nahihirapan lang po kasi kami, yung exemptions po kasi. Meron po kaming 23 exemptions na nasa listahan po namin na yun po ay nasa batas. Of course, nangunguna po rito yung ating mga OFW. So, meron po kami dapat last year, i-implement na po namin yung inclusion sana sa ating online, yung ticket po natin, airline tickets. Kaso, medyo nagkaroon ho kami ng pumalag po ang DMW at pati yung mga airline carrier po namin nag-back and forth po kami sa discussion na kung paano kasi siyempre nga naman po dagdag trabaho rin po sa kanila yan na sa mga airlines po natin. So isa po yun sa mga kinukonsidera namin at pinag-aaralan namin. So nagkaroon din ho kami ng MOA with GCash po, yung automatic na pagbalik po ng mga refund system na wala hong singil sa ating mga Kasi ang kababayan. OFW, walang travel Wala tax. talaga. Wala po. Oo, Exempted yun. po sila. Bukod sa OFW, ano pa yung biggest may exemption sa inyo? Group?
Yung mga ating mga atleta po, international, atleta. yung mga government officers po natin, Seniors. tapos yung mga Muslim, Filipino Ay, Muslim mga pilgrims po, pilgrims. po natin na pumupunta ng Mga seniors, PWDs. Discount seniors lang. discount lang po. Pero ang seniors hindi pa ho talaga fully exempted. Pati yung mga bata, may discount. Yes po, may discount mababa din. po. Ibang presyo. Reduced price po ang tawag. So doon. ulitin natin, okay sa inyo na kung sakaling bawasan na lang ay mas okay sa inyo at hanggang 800 kaninyo? Yes po. Pwede. Pwede ho yun. Oo. At yun po yung pinapoint out din namin po ng kasama din ng CHED. Siyempre, malaki rin po yung mawawala talaga sa kanila at yung mga tatamaan po sa mga programa. Yung pong mga sewerage system na ongoing din po namin na ginagawa sa Coron. May nasa pipeline pa ho kami, ang El Nido. Pati po ang Baguio, nandyan din po sa mga yan. At yung mga restoration ng mga simbahan, heritage sites po natin. Kasama rin yan sa aming ahensya. Kami Dapat rin... makita ng tao yan. Yung mga ginagawa ninyo. Kala kasi parang isang opisinang ang taga-singil lang kayo. ang nakakatawa lang po kasi sa opisina namin, sir, noong 2009, yung RA 9593, hindi ko kasi kami na-aprobahan na magkaroon ng PR office. Wala kayong PR office. Wala ko kami PR office kasi ang sabi ko sa amin nung time na yun ng DBM at saka ng civil service nung time, DBM ang nag-disapprove sa amin kasi dapat daw ang mag-promote na lang or kung may kailangan daw po kami is TPB, Yung Tourism Promotions Board. may isa pa nga Tapos palang ang opisina, Department of Isa pa, Tourism. oo nga, oo. Sila na lang daw po. Pero isang dekada na ho, hindi ho ganun nangyayari kasi siyempre hindi naman ho nila mandatong ipaalam yung mga amin. Para kayong anong nangyari sa inyo, para kayong pabigat lang na wala kayong ginagawa. Parang ganun po kasi dahil hindi ho kami nalalaman, wala hong nakakaalam sa aming trabaho. Pag kami gumagawa ho sa LGU sa baba, wala hong nakakaalam. Pero pag nalalaman lang pag naniningil na kayo ng travel yes tax. po. Yes po. Yesa pala ito. Mark Lapid. Eh, yung iba nga, ang tawag just lapid eh. Pero kung tutusin po, napakalaki po ng papel na ginagampanan namin when it comes to tourism development sa ating bansa. Yung pong mga agarang mga pangangailangan, kamukha po nito, lumulubog po yung sa Boracay, kami yung hiningan ng pondo para ho dun sa drainage. Agad. So Oy, kami oo po nga ang pala, ang magpupondo Boracay po. daw ngayon, andyan na naman ang Binabaha problema. na naman. Binabaha po. So, Oo. nandun ho kami at nag-allocate na naman kami para doon sa drainage kasi ang malaking suliranin po ng Boracay talaga is yung tinatawag nilang right of way po para sa drainage. Yung mga lakaran po doon sa ano. So, doon po kami nakikiusap sa mga landowners na baka pwedeng magbigay ho ng konti kasi para sa atin naman ho lahat Yes, yun eh. Sa ikagaganda po at katulong din ho namin dati, nagbigay na rin ho kami ng pondo sa DPWH na hindi rin po na-implement kaagad-agad dahil nga po sa right of way nahirapan sila. Kasi nung una kami rin po nahirapan. Sa DPWH nahirapan din ho dahil nga ho dun sa pakikiusap sa right of way issue. Meron din bang resort o hotel ang Chesa sa El Nido o sa Boracay? Wala po kami. Ang amin po ay yung tubig. Ang kapartner po namin sa tubig doon, ang CHESA po ang nag-establish through a JICA loan ng Water and Sewerage and Treatment Facility. That was in 1985. Kakatapos lang po nung JICA loan last year. So sa kasalukuyan po, wala na ho kaming loan. Ang tubig lang po ang nasa amin sa Boracay at saka yung sewerage. Ang kapartner po namin dyan is ang Manila Water. Okay. Sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag. At sana in the meantime, na ongoing po yung discussion dito, yung sistema ng pagkolekta mas maging convenient. epektibo po, convenient. Para sa ating mga Actually po, kasi sana po ma-implement na ho namin yung sa airline tickets po talaga para wala na hong Kasama singilan. na. Oo, Kasama na po talaga. Dapat, Tsaka ma-aprobahan ho sana kami ng Bangko Sentral na maging payment gateway po sana. Kasi kailangan ho namin kumuha ng permiso muna at i-allow kami para mawala. Pagka kailangan nyo, PM is the key. Opo, para mawala po yung mawala po yung convenience fee sa amin. Ayun, Kapag ganun po tama, yun. yung Mawawala paisa. po yun, oo. Liliit pa yung Babayaran. kasi Mawawala, totally po, mawawala. ibig sabihin, yung binabayaran ng tao, mababawa. Kasi nadadagdagan. Yes, pa eh. nadadagdagan po dahil doon sa Convenience convenience fee po. 1,620 lang nagiging 1,640 o kaya 1,660. Depende po sa bangko na gagamitin nila. Kung Tama. may 25 pesos, may 50 pesos. Yes, so, opo. iba po yan. Salamat po sa inyo. Salamat po. Jem.
Sige po. Pabati muna Sige mo. po, sige po. Batiin ko lang yung aking napakagandang lalaking ama, si Senator Lito Lapid dahil nakikinig. Baka ako'y pagalitan kapag hindi ko siya pinangalan. Kay Supremo, magandang Supremo, Supremo, pinana. Senator Lito Lapid. Maraming salamat po. umaga po. Magandang umaga Thank you, po. sir. Salamat po sa Thank you, inyo thank lahat. you. Salamat. Ayan. GM Mark Lapid ng Tiesa. 7:20 ang ating oras. Ang oras ay hatid sa inyo. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Missile strikes nagpapatuloy kasunod ng pagkamatay ng Iranian leader at ng kanyang pamilya. Ina ay caregiver sa Israel na sawi habang inililigtas ang kanyang alaga para dalhin sa shelter. Presyo ng mga produktong petrolyo inaasahang lolobo pa habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East. Paghimay sa impeachment complaints laban kay VP Sara sisimula na ngayon. Balitang muling isinugod sa ospital ang Pangulong Bongbong Marcos, fake news ayon sa Malacanang. Grupong Sinag umapila sa gobyerno na limitahan ang importasyon ng karneng baboy. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Samantala. Balikan natin ang linya kay Governor Monmon Guigo ng Pangasinan. Masantos siya kabasan at sa kayo namin nagbangon kila. Diyan sa dalawang proyektong ang tagal lang natin ilang taon kumbatsero? 8 taon yata Si eh. Mario Joseph. Pinuntahan in-inspection ni Secretary Vince Dizon at mukhang may good news. Ayan. Governor Monmon Guigo, magandang morning. Si Ka Jerry po ulit at si Katunying. Ka Jerry, Katunying. Ayan. Salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. May nang signal dyan sa video nyo. Hindi nila nakita yung walk up like this. Video nyo. Ay, sayang. Hindi, bago lang, kumbatsero, bago lang natin puntahan yun sa project. May binabanggit kayo kanina na pinapuntahan na po ninyo sa mga taga-Kapitolyo yung pamilya ni Mary Ann Velasquez. Opo, inatasan po natin ang head natin ng peso na makipag-ugnayan na sa LGU para matuntun kung taga saang barangay siya sa Basista at para makapag-ugnayan din sa pamilya ni Mary Ann de Vera. Meron Para po pag may kailangan koordinasyon po ang OWA at saka DMW, maaari na po makipag-ugnayan sa ating provincial government. yung binabanggit din po namin kanina na kaangahanga itong ginawa nitong si Mary Ann na hindi inalintana ang kanyang sariling kaligtasan para po makapagligtas na iba ay yun yung typical na manggagawang Pilipino kumbatsero hindi ito first time. Meron po bang ibibigay na parangal o kaya ay anumang pagkilala, tulong ang tulong ang Kapitolyo ng Pangasinan sa kanya pong mga naiwanan? Opo, mayroon po kami binibigay na financial assistance at siyempre may parangal din through a resolution coming from the Sangguniang Panlalawigan of the province. At kung ano pa pong tulong na pwede naming maibigay sa pamilya ay bibigay po ng probinsya katulad po ng mga scholarship. Meron po kasi kaming provincial-owned local university kaya maaari po namin i-enroll din ang kanilang mga naiwang mga anak sa amin pong mga institusyon. Ilan po ang anak na naiwan ni Mary Ann?
Hindi po natin alam, Ka Jerry. Opo. Ngayon pa lang natin malalaman ngayong araw na ito. Oo. Kasi kagabi po, nung lumabas po yung balita, ay agad po nating tinawagan ng ating PESO head upang lakarin po agad-agaran, no, sa LGU. At least andyan ang provincial government na siyempre ang OWA naman, ang Department of Migrant Workers ay tutulong diyan, pero siyempre iba pa rin yung mula sa local government o sa provincial government na pinagmulan niya. Opo. Tsaka pambihira po rin talaga ang tulong ng Israeli government sa mga OFW. Meron po yung namatay din, no, mga, I think it was a year or 2 years ago sa San Jacinto, Pangasinan naman. At even natapos na yung kanilang tulong. In fact, lifetime nga yung tulong nila sa mga anak sa pag-aaral. Ay mismong yung ambassador ang pumapasyal. Hinost ko lang siya just early this year. Ganun. Tinanong ko, ang purpose niya ay bibisitahin lang ulit niya yung mga natulungan nila noon na mga pamilya, no, ng OFW. So, meron po yung pangalaga rin ng Israeli government. Oo. Opo. Okay. Puntahan natin itong binisita raw ni Secretary Vince Dizon dyan sa lugar ninyo. Meron pala kayong project dyan na matagal nang natenga. Opo, napakadami po. Sabi ko nga, sana ang priority yung mga kalsada na napapakinabangan ng lahat. Kasi matindi na rin po ang traffic sa aming lalawigan. So, it's high time that all of these bypass and diversion road projects should already be completed. So, yun po ang nilabi ko. At sabi naman niya ay pipilitin at ibibigay niya yung suporta. So, ang challenge na lang is yung construction. Kung matapos natin within a time frame bago magtapos ang termino ng Pangulo. Ito hong almost 4 kilometers na Villasis Santo Tomas bypass road. Ba't ho ito na tenga, Gov? Kasi po ang ginawa nung noon ng DPWH yung tinatawag na multi-year programming. So padagdag po ng padagdag yung mga project titles, yung mga tinatawag nila na bahay. Kaya yung allocation for a certain project ay nababawasan para lang malagyan ng pondo yung mga nadadagdag na mga project titles. So ganun po yung nangyari. So patingi-tingi. Sabi ko, lalong tumataas ang cost nito kasi for example sa tulay, hindi naman po mga ordinaryong mga equipment ang kailangan dyan, and to mobilize will entail cost. Kung nilagyan mo lang ng 50 million, 60 million, much of the budget ay mapupunta na sa tinatawag na mobilization. Kaya halos walang natatapos. So kaya sabi ko, sana yung one-time programming na lang at wag na yung multi-year kasi hindi po napapakinabangan ng ating mamamayan yung pautay-utay na pagpupondo. At ito nga nangyari na ito, taon na nga, hindi pa ho napapakinabangan yung lalong lalaki ang cost, lalong lalaki ang gastos. Tapos masisira na yung parting nagawa. Hindi rin po mapapakinabangan kasi katulad dito, mga tulay ho ito Kahit na na-backfill na po natin yung mga nabuksan na natin yung mga kalsada na kahit pa paano pwedeng daanan, pagdating po sa mga pagtawid sa mga ilog, hindi rin magagawa kasi po putol yung tulay, hindi po tapos. Mas mahaba ho. Sa mga bridges, sana tapusin na po nila. Mas mahaba pala yung Bilanonan Lawak, Villasis na almost 10 kilometers. Opo. At saka hindi lang po yun yung ating nilalabi. That is the north-south alignment. No? Parallel po yan sa MacArthur Highway or sa Manila North Road. Meron pa pong mas mahabang segment, yung east-west na alignment hanggang Lingayen po. So, ang nilalabi po natin kay Secretary Vince Dizon ay kumpletuhin na po yung kabuuan nung proyekto. Kasi parang nung present po ng regional office ng DPWH, parang 7.5 to 7.9 billion na lang po ang kailangan to complete that. At napakalaking impact po sa ating... Gano'ng kalapad yan? Ilang lanes po yung Binalon ng Lawak na yan, patungong Villasis? Meron, bawat
Bali 6 lanes po lahat. 6 So lanes. 3 lanes. Malapad, ano? Opo, lahat po ng bypass natin, ganyan po ang Ang laking bagay niya, ang laking luwag niya sa mga bayan-bayan, ano? Opo, ang laking luwag po talaga nito. Saka madaling ngayon puntahan ang mga tourist spots ng Pangasinan. Kapag ka po kanina lang kausap namin si Sir Mark Lapid ng Chiesa, kung ang laking tulong kung meron na silang ginagawa, meron pa kayong ganyang kagagandang mga road project. Ito, meron kaming aerial shot Ang ganda pala. Malapad pala yung kalsada, no? Maganda po, opo. Si Chiesa po pala, si GM Mark Lapid, may 200 million din na binigay sa provincial capital. Para po sa isang esplanade sa historical Lingayen Beach. So nagpapasalamat din po tayo sa kanila. Ayun, yun ang maganda. So, ulitin lang natin, i-release ang pondo, matatapos ito hanggang kailan? Kailan po ito makukumpleto? Ang commitment po ay hanggang matapos ang term ni Pangulo ay makumpleto po ito. So it's now a engineering and construction challenge for the agency. In terms of funding, nag-commit naman po si Secretary Vince Dizon. Kasi big impact project, sabi niya, kailangan ito yung mga binubuhusan ng sapat na pondo. Well, congrats Gov, at malaking magandang balita, hindi lamang sa mga taga Pangasinan, kundi yung pati ibang mga probinsya. Papuntang La Union yan, papunta ng Ilocos, na dyan dumadaan. papuntang Baguio, lahat. Sir, thank you. Thank you, Gov. Thank you. Ka Jerry, Katonying. Governor Monmon Guigo ng Pangasinan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 7:36. This time check is 7:41. Tuloy ang mga pangunahing balita. Posibleng mas tumaas pa ang inaasahang higit pisong taas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Bunso dito ng tensyon sa Middle East matapos ilunsad ng Amerika at ng Israel ang serye ng mga pag-atake laban sa Iran. Una nang inanunsyo ng oil industry sources na aabot ng 170 hanggang 190 ang magiging dagdag presyo sa gasolina, habang 1.20 naman sa diesel. Posible namang maglaro sa 1.30 hanggang 1.50 ang dagdag presyo sa kada litro ng gaas. Oras na umarangkada ito na ang pang-8 magkakasunod na linggong taas presyo ng gasolina at pang-9 naman sa diesel at kerosene. Mahigpit na binabantayan ng Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon ngayon sa gitnang silangan. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na batid niya ang pag-aalaala ng publiko sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa Middle East. Kaugnay nito, naka-alerto niya ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan at tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong naiipit ngayon sa tensyon sa pagitan ng US-Israel sa kabilang panig at Iran. Giit ni Pangulong Marcos, kailangan antabayanan ng sitwasyon sa Middle East, lalo tiyak na magtutuloy-tuloy pa ang giyera sa rehiyon. Ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan, dahil ito ay kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito, ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Naglunsad ng panibagong pag-atake ang Israel sa Iran matapos ang pagkamatay ng Iranian leader Ayatollah Ali Khamenei nitong linggo. Bukod sa Supreme Leader, nasawi rin sa panibagong bugso ng airstrike si Armed Forces Chief of Staff Abdul Ramin Musavi. Babala ni US President Donald Trump, makikita ng Tehran ang pwersang hindi pa nila nakikita kailanman sakaling magtangkang gumante sa Middle East.
Mahigit 20 international flights ang kansilado dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sa ulat po ng Civil Aeronautics Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ilan sa mga naturang flight ay patungong Doha, Qatar, Dubai, Bahrain, Abu Dhabi, Riyadh at pauwi sa Pilipinas. 8 sa mga ito ay Philippine Airlines flights, 6 ang Emirates, 4 na flight ang sa Etihad Airways, 2 sa Cebu Pacific at Qatar Airways at 1 Gulf Air flight. Nasa 3 international flights naman ang diverted o nailipat ng ruta dahil sa airspace restrictions. Kasabay nito, tiniyak ng CAAP na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon sa mga paliparan sa gitnang silangan. Pinayuhan naman ng CAAP ang mga apektadong pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga airlines para sa rebooking options, refund at pinakahuling impormasyon sa kanilang mga biyahe. Samantala, makibalita tayo sa airport na kaugnay ng mga stranded na mga pasahero pagitnang silangan. Naroon si RH15 Giselle Ricafort. Coming Giselle! Nasa 10 mga overseas Filipino worker yung stranded ngayong umaga lang yan dito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport dahil sa bakbakan sa gitnang silangan. Nananatili sila sa OFW Lounge kung saan binibigyan naman sila ng libreng pagkain at dahil agahan ngayon, meron silang lugaw, kape at tinapay. May isa tayong nakausap na stranded OFW, si Kuyang Lester Sisay. Dito niya lang nalaman sa terminal na kansilado pala yung kanyang flight pabalik ng Saudi Arabia. Connecting flight daw kasi yung kanyang lipad sa pamamagitan ng Cathay Pacific. Umuwi raw siya dito sa Pilipinas noong February 1 para magbakasyon lamang at ikinagulat niya raw na bigla na lang sumiklab yung bakbakang Amerika at Israel laban naman sa Iran. Problemado yung 4 na taon ng OFW sa Saudi kung paano yung kanyang hanap buhay doon. Pero una nang siniguro ng Migrant Workers Department at ng Overseas Workers Welfare Administration yung tulong kagaya ng temporary accommodation at ng transportasyon. Kakausapin din daw ng kanilang labor attaché yung mga employer ng ating mga kababayan upang hindi masisante o mawalan ng trabaho sa gitna ng krisis ngayon. Galing pa sa Mindanao si Kuya Sisay na isang nursing assistant sa Saudi. Pakinggan natin. Sabi ko nila is hindi daw allowed yung kuhan papuntang Saudi kasi parang nakul yung sa Parasairan kung nangyari doon, parang connecting lang doon nila. Kasi yung company ko, hindi nag-chat hindi nag-message yung company ko, kaya hindi ko nalaman na ganun pala. Ang sabi lang kapay yung staff doon, sabi nga ipaparibok ko daw ulit sa March 3 or 4. Nag-alala din ako kasi yun lang, kailangan ko mag-sacrifice. Siguro maghanap na ako ng mga matutuluyan dito. Kahapon, mahigit 200 OFW pagit ng silangan yung stranded dito sa NAIA Terminal 3 na agad namang inasistihan ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! May nanalo na! Yan sa Barangay Pulang Lupa, 1 Las Piñas. Teka, parang iba yung binanggit natin lugar kanina, no? Lumipat ba? Oo. Diyan pala sa Barangay Pulang Lupa, 1 Las Piñas. RL6 Sherman Alvaro. Go, go, go! Yes, Anthony Jerry, ang winner natin ngayong umaga ay tatay ni Kobe Bryant na nagta-tricycle dito sa Pulang Lupa, dito yan sa Las Piñas City. Tatay, pangalan nyo? Arthur Rincleo. Tatay Arthur, roon. Si Tatay Arthur ay palagi nakikinig sa DZRH. Palagi ako po nakikinig kasi ang balita makatotohanan. No. At ngayon, kayo tricycle driver. Paano kayo maapektuhan itong gera sa Iran? Ay naku, apektado na naman talaga dyan. Naku. Kasi alam mo naman, pagka may gulo sa Middle East, apektado ay kabuhayan natin. Pati yung
mukhang apektado rin yung postiso nyo, no? Opo, nalalaglag po. Nalalaglag. Pasensya na po kayo. Nahihirapang magsalita. Opo, pasensya na po kayo, Katunying at Wala ang problema. Anthony, Jerry. Ay, wala pong problema. No problem. Andyan, bahala sa inyo. Si Sherwin. May dala-dalang glue yan, si Sherwin. Oo nga po eh. Gusto ko itong makita dahil lagi po akong nakikinig sa DCRH number 1. Ay, salamat po. Ito ng balitor. Ayan. Nalaglag. Nalalaglag na. Bigyan mo na, Sherwin. Go, go, go. Para dumikit lalo yan. Eto, meron kang 1,000 pieces. Baka malaglag, ha? Baka malaglag. Ay, tama na si Erwin. Baka malaglag yung kay tatay. DCRH number 1. Salamat po. Salamat po. Huwag niyo masyadong inganga ha. Pero kailangan masagot niyo yung ating word of the day. Kailangan masagot niyo yung ating word of the day para makuha yung ating medium component. Stranded. Yoho! Ay, stranded. Dahil dyan nakuha niyo yung ating medium component. Tatid sa atin ng Astron. Ang official radio set partner ng DCRH. Alagang Astron, alagang maaasahan. At hindi lang yan, meron ka pang grocery bag mula yan sa ACS at sa DCRH. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya ka naman kahit gano'ng karaming laban, ubos yan! At syempre, speaking of labahan, hindi mo palalabhan pero isusot mo na DCRH t-shirt, ang pinakabagong design, hawak-hawak ng pinaka-lumang modelo. Salamat po, Katunying. Yun. Jerry at sa DCRH number 1. Maraming salamat at sa mga nais manalo na 1,000 pesos na agad tumutok sa DCRH. Baka na susunod nating winner sa DCRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Susunod! Tito Bo! Sino itong actress comedian na wala naman daw AFAM? Ano ba ang AFAM? Kanyan, kano. Walang jowang kano. Kano. Pero may 3 luxury cars at mga ari-arian. Uy, nakikinig pala sa atin si Kuya Jomar Canlas. Ikinukwento lang niya na ito pa lang si Delphine Lee ay naabsuelto na. Oo, naabsuelto kanina. In-interview ni Kong Angel. Oo, naabsuelto na po ng Pampanga RTC. Dati syndicated staff yan. Diyan siya nakakulong ng 4.5 years. Tapos na downgrade into simple staff kaya naka-bail. At ngayon after all these years. Siyempre, mahaba lang talaga ang gulong ng hostisya sa atin. Hostisya sa atin, ano? Absuelto, kaya Bok, laya ka na. Kosa. Laya ka na. Laya ka na. Congratulations. Arnel Asturias, andyan daw sila sa Iloilo. Tumitira ng, ano ba meron dyan? Meron bang Batchoy yan? Lapas Batchoy. Lapas Batchoy. Arnel Asturias. Sa Iloilo ba ka mo? Abay, nandyan si Director Dennis Ayag. Director Dennis, maganda morning. 7:52. DCRH number 1 Na naman! Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Kuyang Jerry Haspio, magandang morning. Oy, birthday pa lang kahapon ni Kong Labad-Labad. Kong Labad-Labad? Oo, ng Sambuanga. Hindi mo ba naalala si Kong Labad-Labad? Happy birthday, si Kong. Congressman? Si Congressman Rosendo Labad-Labad. Kamukha yan ni Kuya Jerry Asuncion. Director RD, Director Mr. Cupido Asuncion, magandang morning. Morning.
Hanap ko yung... hindi Bago ko na ba? hindi- Bago na ba o yung dati pa? Hindi ko makita kung Bachero Yung dati na lang muna. Pwede naman, pwede naman. Sana wag akong magkamali. Aha. Ay, ito pong... hindi ko makita. Ikaw na nga. Itong kumbachero. best-selling 7-seater ba tinutukoy mo, kumbachero? Ay, yan Yung nga. ng Cherry Auto Philippines. Oo. Ang all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala po ng best-in-class fuel efficiency rating Ayun pala. na 84.28 kilometers per liter. Yun. Gasoline equivalent. Matapos po ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. Batay po sa Ang tindi resulta nito. ng pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyan sinuri sa mga kategoryang plug-in, hybrid, diesel at gasoline. Itong kailangan natin ngayon sa, Lalo sa panahong ngayon. tataas ng pataas. Kaya ang lamang na gasolina. lamang ngayon kumbachero yung mga Naka-EV. naka-EV. O Oo. kaya kahit naka-hybrid Kahit lang. hybrid. Oo. Ano? Ito pong Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Meron din po itong iba't ibang safety at driver assistance features kabilang advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Ayan, sa halagang 1,528,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV. Ito pong Cherry Tigo REV LE. Kaya ano pa hinihintay mo, John Bailon? Ngayon! Mag-test drive na! Ayun! Wala ba tayo dyan? Si Kuya Archie Tabudlong pala. Kuya Archie Tabudlong ay birthday ngayon. Happy birthday Kuya Archie sa ang lokal dami daw niyo po ng nagbe-birthday. Bangsar District sa Malaysia. Aba, sa Malaysia. Sa Malaysia. Happy birthday. birthday. Ang bilis ng oras, ano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Ang oras ay hatid sa inyo ng cardiopulmonary exercise test ng Makati Medical Center. This